Sa kasalukuyan, muli na namang bumuhos sa mga kritisismo laban kina PBBM at Jesus Max dahil sa di mapanatiling epektibong pamumuno nila sa bansang Pilipinas. Matindi ang usap-usapan tungkol sa pagkawala ng pagiging anyo ni Senator Risa Hontiveros, lalo na't binabatikos siya matapos ang di umano'y hindi magandang presyo na itinakda ni Jesus Max. Para sa marami, tila pera-pera na lang ang umiira sa ating pamahalaan at wala ng tunay na serbisyong inilalaan sa taong bayan. Sa gitna ng mga kontrobersiya, patuloy ang pangangailangan ng sambayanan na maging mapanuri at mapanagot ang mga pinuno sa kanilang mga gawa at desisyon. Hindi maikakaila na ang pagtitiwala ng mga mamamayan sa kanilang liderato ay patuloy na naglalaho dahil sa mga isyu ng katiwalian at kakulangan sa paglilingkod sa bayan. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang pag-asa na sa tamang panahon magiging liwanag ang kinabukasan ng bansa. Sa pagtutulungan at pagtutok ng mga mamamayan at mga opisyal ng gobyerno, maaaring makamit ang tunay na pagbabago at kaunlaran ng Pilipinas. Mahalaga ang bawat individual na magpartisipa sa proseso ng demokrasya at magtulungan upang maitaguyod ang interes ng bayan. Sa pagkakaisa at determinasyon, posible ang pagtataguyod ng mas maayos at makatarungang lipunan para sa lahat. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. A linkage between Malacanang and Hontiveros. Ito, pakinggan natin si Ginang Maharlika. At mayroon isang testigo na siya mismo pag-interview ng isang testigo ni Hontiveros na may ugnayan dyan sa First Lady. Di umano. Ito po, pakinggan muna natin si Ginang Maharlika. Laban kay Pastor Quiboloy, yung mga dating member ng kanyang congregation. Nakarating sa akin yan eh. I will ask that person kung pwede kong i-detalye kasi kinausap ng kampo ni Lisa Smugs. Ito alala ko lang ang habang I'm trying to be back on the air. Pumasok sa isipan ko yung nai-chika bumbum sa akin na ito ay Lisa Smugs motivated. Di ba? Not hindi lang politically motivated. Lisa Ahas and Kuting Jr. motivated para ikaw, okay, ganituhin Pastor Quiboloy. Okay? Nakatarating yan sa akin na kinausap kasabwat dyan pati si may taning ang buhay. Nakasabwat ni Lisa Smugs. Kasabwat sila na may kinukumbinsi silang babae. Okay? Isang babae na dating nagtatrabaho kay Pastor Quiboloy para magtestigo laban sa kanya. Solid Maharlika na ko. Thank you. So isa yan sa mga na-inform sa akin. Sabi lang nung informant, sabi niya, Ms. Maharlika, wag mo munang expose siya noon. Siyempre, sa dami na information na nakarating sa akin, sinet aside ko lang kasi sabi ng informer, wag mo muna i-chika yan kasi baka masusog kung sino. Kaya ngayon lang ang pwede kong sabihin na talagang si Liza Ahas motivated ang ginagawa kay Pastor Quiboloy, ginagawa sa akin, ginagawa sa lahat. Kasi mga kababayan, gusto nilang masolo, okay, ang naratibo na si Kuting ang Ahas administration ay bukod tanging magagaling at ang ganda-ganda ng Pilipinas. Kaya gusto nila tayong i-shut down, patahimikin. Ako ang isa sa biktima na shut down ang dalawang Facebook account at ako ang isa sa mga biktima na may mga proxy cases na mga ginagamit si Lisa Ahas sa mga taong kanyang mga pinakikinabangan na dumidila sa kanyang kipay para makinabang sa kaban ng bayan. Demonyo po ang kalaban ng Pilipinas. Mga kababayan, nililink nito di umano ni Maharlika itong investigasyon
ng both houses, specifically itong kay Hontiveros, kay First Lady Lisa Araneta. At sinasabi ni Marlica na ang may pakulo daw dito yung prinsesa sa Malacanang. At ito, mayroong isang nagsasalita na testigo na siya mismo ay personally a witness dito sa isang babae na nagkwento na yung kanyang pamasahe ay binayaran daw di umano ni Lisa Marcos. Ito po. Yes po, loud and clear. Meron po kayong vlog recently na nagdidetali po dito sa isa sa mga witness ni Senator Riz Hontiveros sa hearing laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Sino pong witness na yun, ma'am? Ang yung pong nakadaupang palad? Yun pong isang witness po na na-meet ko po, no, na through sa kanyang brother na nagpakilala po sila na yung kapatid niya na yung lalaki is a former driver daw ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Tapos po, ang nangyari kasi is actually medyo po akong nakumbinsi kasi ang pagkakasabi po sa akin is the whole family daw is a former member of Pastor Kibuloy sa Kingdom po, and then umalis daw sila. It is because na hinaras daw sila, which I confirm na hindi naman po totoo. Then lately, no, nung nagkaroon na po ako ng doubt, no, na nagulat ako na itong si Arlene Camino is nasa Manila na pumunta sa akin, kasama ko yung kanyang brother and the wife, no, na sinabi nila sa akin na it was Lisa Marcos na nagpatawag sa kanila. They went to the office of the First Lady. Actually, talagang doon ko pa nga nalaman sa kanila na ang office of the First Lady is ang PMS building. And then when I asked them, no, sabi sa no, kasi alam ko mahal 'yun, no. Sinabi nila na finance po daw ito ni First Lady Lisa Marcos po. Yun po yung pictures na isinend ko po. So ma'am, linawin po natin, yung pong nakausap ninyo ay yung witness na si Arlene Stone pala. Stone. English pala yun. Arlene Stone. Tapos, nagpunta na Pilipinas at ang sinabi po sa inyo ay pinauwi siya ni First Lady Lisa Marcos. Tama po ba? Yes po, sir. Actually, yun nga, no, yung wife po ng kanilang brother ni Arlene Camino na sinabi nila sa akin na pinapunta daw si Arlene Camino ni First Lady, no, including sa mga panggasto sa kanila, no, sa mga expenses. And she told me na nag-stay nga daw ito sa 5-star hotel. Ma'am, yan ba yung nasa picture, yung lalaki? Kita niyo po ba yung yes sa picture? Yes po, yung yan yung yes po, siya po yung nagpakilala na yes po, yan yung kapatid ni Arlene Camino. Ma'am, sa pagkakwento po sa inyo ng mga niyo pong binanggit na mga personalidad, ano daw po ang kanilang motibo at ano daw po ang dahilan, alayo nun US papuntang Pilipinas, at nababanggit po yung pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ano daw po yung dahilan ba't pinauwi at paano ito naugnay doon sa mga hearing kay Pastor? Ang kasi ito pong si Arlene Camino, meron na kasi ito siyang mga vlog, and she admit to me that from the very start she was connected with the Liberal Party, and she even mentioned about Loida Luis, no, itong mga ABS-CBN, no, na sila rin ata ang tulay na kung bakit nakapasok sila with Lisa Marcos. We all know about the Araneta, and alam mo kasi sa totoo lang, stabilize yung maayos talaga yung pagkakasabi nila, because before is ako rin yung nakakonect rin ako nito, no, ako rin yung Bulgar kay Trillanes. So it would seem clearly na pinapakita dyan na mayroong linkage
ng Senate hearing dito sa unang ginang. Ha? Na ang tawag niya ni Maharlika, ano? Tawag niya? Lisa, ano? Lee Satanic. Lisa. Lee Satanic. Oh, yung iba naman tawag nila Lisa, ano? Pare? Lisa. Butod. Ha? Hindi ko alam yan. Ha? Lisa Ahas. Ahas? Ha? Oh, di umano. Hindi natin... May natin- tawag nila. Si Maharlika ang may sabi niyan. Pero ako naman, hindi naman siguro ganun yan. Kasi kilala din natin yan naman yan. Pero sa mga saysay ng mga testigo ay ito nga daw ay pinauwi yung isang testigo, yung a certain Arlene. Ang pangalan yata niya Arlene Jones, pero ang tunay niyang pangalan ay Arlene nakalagay dyan kanina. At ito daw ay yung mga pamasahe ay sinagot daw di umano ng ating unang ginang. So, mayroon daw linkage ngayon. Kung gaano man katotoo yan, ay talagang nakakatakot. Kasi, pag nagtulong-tulungan na si Pastor Kibuloy ng Senado at ng Malacanang, ay kawawa naman si Pastor Kibuloy. Ano masasabi mo sa mga ganong pinipiit, paring Eli? Yan, yung mga aligasyon kasi kadalasan ang tumbok din si PRRD. Oo. Lahat. Pero sa ngayon, parang lahat din ang tinuturo ay si First Lady kapag parang lagi rin sila pagbimintangan. So, mayroon siguro maglabas na lang ng mga mabigat na ebidensya yun, para makapag- Pero ang bottom line nito ay parang naging vehicle lang ito si Kibuloy sa galit nitong ni Hontiveros at ng unang ginang dahil siguro sa mga antecedent events na parang nagkaroon sila ng inggit or karoon sila ng axe to grind against the former president. So, yun po ang nagiging dahilan po nito. Pero, kung tuusin natin, kung ibabalik natin itong ginagawa nila Hontiveros or ni Hontiveros dyan sa Senado, na pinipilit na pinapatawag si Pastor Kibuloy at umaayaw naman si Pastor Kibuloy and he has now threatened na kung talagang gigipitin siya ay wala na siyang ibang choice kung yung kanyang freedom, yung kanyang safety, yung kanyang karapatan ay will be in vain. Wala na siyang ibang gagawin kundi lumaban na lang. At tulad ng sinabi ni Ginoong former President Duterte na kung talagang gigipitin siya ng ICC, he will be fighting against over his dead body. Yun po rin ang sinasabi ni Kibuloy. At this is really chaotic. Masama ito sa bansa natin, Eli. Can you imagine if Kibuloy is a leader of millions of people? I'm not saying anything, no? But I'm looking at the natural causes of all this, mga kababayan. Kung ginigipit mo yung leader ng isang kung ilang milyon yan ang aalmas, aalma. At would there be violence? Remember, the blood will be in your hands, Hontiveros. What is bothering me here, Secretary, is there is a claim, no, na merong connivance dito ang Central Intelligence Agency ng Amerika at saka ng Federal Bureau of Investigation to undertake, hindi na ho expatriation ang gagawin ng Amerika, kundi something like what they call retention. Yung
aarestuhin na lang at kikidnapin at ipupuslit, ihaharap doon sa kung saan siya may kaso doon. At katulad ho ng ginawa. That is nothing new, ha. May narinig din ako doon sa Turkey na ang tawag nila dyan, extraction. Napanood mo ba yung movie na Extraction? Na ni Thor? Ni Hemsworth? Chris Hemsworth? Na nagiging practice pala yan ng mga mercenary. Well, I'm not saying that the CIA or the FBI will not hire mercenary to do their job for them and extract Kibuloy in the same way as there is this story na kaya natanggal daw yung head ng Nika. Kasi hindi niya susundin yung order ng isang very powerful person dyan sa Malacanang, di umano, na ipa-extract yung anak ng kaibigan na maybe a certain crony na tinakbo ng nanay yung mga anak doon sa Turkey. At yung tatay na very influential ay gustong i-extract yung mga bata pauwi sa Pilipinas. Ito yung ginawa nila kay President Noriega ng Panama. Kinindap nila at dinala nila sa Guantanamo Bay. Ang akin dito, ano ba naman ang political or whatever significance ni Kibuloy sa US? So this reflects back to politics in the Philippines. Parang pinapalaki because the crime committed, alleged, that is being charged against Kibuloy is an ordinary crime. Nothing to do with politics. Kung makialam na yung CIA, na yung FBI, then they're talking of political crimes. Political, na the nation is involved. The United States and the venue where Kibuloy is being kept or is located is another country. So napaka masalimuot ito kung talagang ipapatupad nila kagaya nitong threat ni Hontiveros na ipapahuli niya. Do you really think that Kibuloy ay magpapahuli? Do you really think Duterte ay magpapahuli? Ito si Hontiveros, isa dito sa mga gustong gigil na I will have you arrested. Hulihin si Duterte ng ICC. Ito din, isang babae na Hontiveros talaga in the real sense. Na talagang kukunin nila si Duterte. Ito naman, gusto niyang kunin din si Kibuloy. Ano kayang nagigigilan niya kay Kibuloy? So this is crush ba ito siya kay Kibuloy? Kasi binata daw si Kibuloy. Dalaga din ito si Hontiveros Balo. So hindi talaga si Kibuloy ang target dito. Si Duterte talaga at saka si Sara Duterte. Nagsabuatan. Nagsasabuatan. Why Obol investigation naka-pertain lang, the investigation pertains to the offenses allegedly committed by Kibuloy. Bakit yung testigo binigyan ng mandate na isama yung pangalan ni Duterte at ni Vice President Sara Duterte? All of a sudden, Eli, ano masasabi mo dyan, paring Eli? So, collateral damage dito collateral damage. Or, collateral damage lang si Kibuloy, ang real intent of Hontiveros and her cohorts to smear is to really go to Duterte. Kasi pwede mo rin naman sabihin na may testigo laban kay Duterte. Oops. Hindi, iba issue to No. Ang issue natin dito yung pero it would seem that there's really an intent to implicate Duterte and Sara. Okay. So mayroong agenda ito si Hontiveros. And now it's been alleged na itong mga testigo niya, mayroong isang nagsalita, itong certain Ray, na siya pala ang unang nakamit niya ng Sophia, yung isang testigo dyan na Ukrainian, ay
ang credibility pala dyan ay talagang for sale. So in other words, pwedeng kunin nila daw na testigo because tumatanggap daw talaga ng bayad. As this Ray has spoken in that interview na ano pala siya, bar girl at ay di umano, parang di umano pokpok daw. Yun. Yun ang So, yun po mga kababayan, this is very dangerous. This will distract the government. Kasi kung mayang ilang milyon yan, there will be blood in the hands of this government. This will destroy the Senate because the Senate is being used to demonize ordinary. Ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Maayong gabi, Sugbo. Maayong gabi, Pilipinas. Maayong gabi sa kanatong tanan. Ang tinuod nga oposisyon laban sa Peking People's Initiative. Tinuod nga oposisyon laban sa paglalapastangan sa ating saligang batas. Tinuod nga oposisyon laban sa walang humpay na panggagahasa, pagsasamantala, at walang kararakang paglulustay sa pera ng kaawa-awang Pilipino at kaawa-awang Pilipinas. Sa maiksing makabansang awiting aking sinambit, marami ho ang nakikinig, marami ang nagmamasid, marami nagtatrabaho sa pamahalaan, ang ating mga kasundaluhan, ang ating mga kapulisan, ang mga guro, ganun din ang mga mangingisda, ang magsasaka, ang ordinaryong taong katulad natin, at pati na ang nasa pribadong empleyo. Yun po yung dahilan, yung ating kinanta, yun ang dahilan kung bakit tayo ay patuloy na nagsasama-sama, nagkakaisa at merong kolektibong paninindigan upang labanan ang paglapastangan sa ating saligang batas, upang pigilan ang Peking People's Initiative at upang pigilan ang walang humpay na paglulustay sa pera ng bansang Pilipinas. Hindi po matatapos at natatapos ngayong gabi ang patuloy na paghakbang ng mga maiisog sa patuloy na paggabay ng ating mahal na Tatay Digong, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tuloy-tuloy po ang hakbang ng maisog. Iikot po tayo at gigisingin ang mga natutulog na diwa ng ating mga kapwa Pilipino upang dalhin sa kanila ang labang ito at samahan tayong tutulan ang Peking People's Initiative na ang tanging layunin lamang ay mapanatili ang iilang tao
ang iilang pamilya sa kapangyarihan. Kaya po, hindi ko na pakakahabaan, tuloy-tuloy po ang hakbang ng maisog. Sama-sama po tayong iikot at sabay-sabay na iparirinig ang ating nagkakaisang tinig that we, the sovereign Filipino people, are not for sale. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Ladies and gentlemen, let's all give a round of applause for Attorney Vic Rodriguez. Atong atagan sa masimang pakpak. Wow. Attorney Vic, daghan kayong salamat sa imong mga pulong sa pagkaghat kini sa atong pundok kini sa SRP. Karon ato sang dunggon ang atong sunod nga mamumulo. Tungkol po ito sa pulburon. Although natanong ko na to sa inyo, noon daw po bang nagpa-drug test si Marcos Jr.? Present daw po ba kayo? No, I was not. Okay. Because the situation prevailing then, I'm not justifying, just a brief background. The situation then, I think it was still yung lockdown, and ang movement ng tao pa isa-isa. So, hindi talaga pwedeng, puntahan natin, sama-sama, etc. Because I remember, even when I served the results in 3 agencies, pag-isa lang din ako dahil bawal pumasok. Okay. So, what did you know witness? So, hindi wala akong... Okay, malinaw yan sa ating mga kababayan. So, ang nakita nyo na lang is result, right? Tama. So at this point in time, hindi pa rin po tinitake seriously ng presidente ang challenge ng taong bayan na again, kailangan talaga natin siyang kulitin para magpa-test? Balikan ko yung sagot ko sa iyo, Maharlika. Kung ako inakusahan ng kung sino man, and readily, I will submit myself to anything. And especially if you're the highest leader of the land. Because mahirap mag-govern pagka pinagdududahan ang iyong integrity. Regardless of who is the president, I'm speaking objectively na sa Filipino. Kahit siguro sa ibang bansa nangyari ito, mahihirapan magpatuloy mag-govern hanggat may mga hanging questions at serious imputation or allegation hurled. Itong masakit. Nung katatapos lang na naglingkod ng Pangulo, na sinundan mo. So mahirap di ba? And then hindi pa tinitigil yung charter change na pwede naman. Hindi tinitigil yung pagkalikot sa pondo ng 2024 na nasa 700 billion. And now maybe people, especially those who crafted this, are laughing at me, at you, at us, because maybe our figures are inaccurate, 700 billion, baka 600 lang, baka 800 billion. Precisely our point. Because tinatago ninyo sa amin. Kaya kami, yung ibang kaibigan namin, nag-extrapolate na lang. Yung iba naman, based on kanilang mga informante na nakakalat sa kung saan, na nandiyan yung 700 billion. But, whether it's 1 billion or 700 billion, that's downright corruption. That is unconstitutional. Yung hearing din sa Senado, merong lumabas na, again, feel free to correct me on the figures, 27 billion na sinasabing akap. 26 billion na hindi naman pala kasama doon sa pinirmahan ng mga senador, pero yung
Bye.